Ito, tingnan ninyo. Sige. Ayan na 300 Afghan sa Pilipinas muna ng 59 days. Habang pinoproseso ang kanilang US visa. Putang ina, ito hindi talaga maintindihan nitong mga bobo talaga tong mga supporter na to ni Bongbong Marcos. Kita mo kung gaano kabobobo mga to. Ipaprocess lang naman yan dito. Ipaprocess lang naman yan. O syempre, pag pinrases, pupunta na sila sa US. Hindi ba kayo nag-iisip po kinangina nyo? Mga tanga talaga kayo. Putang ina, ba't hindi nila diniretso doon sa kanilang bansa? Putang ina yan, mula Afghanistan papunta ng Pilipinas, mula Afghanistan papunta ng US, mas malapit pa yung US. Kaysa papunta ng Pilipinas, bakit dinala pa dito sa Pilipinas tapos magbabiyahe ng another 18 hours? Papunta ng Amerika kapag na-approve sila. Bobo talaga eh. Bobo nyo, ang bobo nyo. Bakit hindi na lang naman, total, ipaprocess pa lang naman, di ba? O di gumawa ka ng hawla doon sa Amerika, sa may gitna ng disyerto. Ang daming disyerto dyan sa Amerika. Pumunta ka ng Las Vegas. Tayo na puro disyerto dyan. O maglagay ka ng hawla doon. Sanay naman sa init yung mga hayop na yan. Dalin mo doon. Ikulong mo doon. Saka mo i-process yung visa. Puta, ba't pinadala nyo pa rito? Tarantado din eh. Kasi ganito, ipaprocess. Diba? Ipaprocess. Ang tanong, sigurado na ba tong mga magiging mga US refugee tong mga to? Sigurado na ba o hindi? Hindi pa sigurado. Bakit? Kasi ipaprocess pa lang eh. Paano? Kung putang ina yung iba rito, suicide bomber. Yung iba rito, putang ina, terorista pala. Nag-blend in lang. Pinasok sa Pilipinas. Tayo mag-house sa mga gunggong na yan. Nakatakas yan. Tapos dito yan dito yan gumawa ng mga bomba. Nagpasabog ditong hayop na mga yan. Diba? Kung di ba naman gunggong eh. Ipaprocess nyo pa rin pala. Di sana doon muna sa inyo. Diniretso nyo na doon. Ikulong nyo muna. Pag okay na, di palabasin nyo. Tapos putangin na niya. Isama nyo na sa pangkalahatang mga tao dyan sa Amerika. Hindi ba mga tanga? Di ba? So paano yan? Kung halimbawa, pinrases sa 300 na yan, 100 lang yung eligible. 100 lang yung nabigyan ng US visa. May 200 na hindi. Anong gagawin nyo sa 200? Nandito na sa Pilipinas yan. Tangina, illegal yun ng isang refugee, ipapatapon mo. Bawal na bawal yun. Halimbawa ako, nagpunta ako ng Japan, tapos nag-apply ako ng asylum o refugee sa Japan. Hanggat hindi na-approve yung aking dokumento, hindi ako pwedeng paalisin ng Japan. Nandito na sa Pilipinas yan. Puta, may gera sa Afghanistan. Mapapabalik mo pa ba sa Afghanistan yan kung 100 lang i-approve ng mga Amerikano dyan? Pag nasa Pilipinas na yan, di na yan pwedeng ibalik. Totoo yan, sabi ni Bright Naria. Imaginein mo, kaya nila i-screen dito yan. Alam nyo kung bakit? Kaya i-screen dito ng mga Amerikano yan kasi nga hindi sila sigurado kung legit yung mga yan. Pwedeng kalahati sa mga yan, Al-Qaeda, ISIS. Pwedeng kalahati sa mga yan, terorista. Ngayon, dito nila malalaman sa Pilipinas ngayon na terorista yung mga yan. Anong gagawin ng mga yan? Isipin mo, halimbawa ako, terorista ako. Sumama ako dyan, bumblend in ako. Anong gagawin ko? Pagdating ko sa Pilipinas, i-screening kami. Puta, tatakas ako, syempre. Alam ko may screen ako, mapoprofile ako as terorista eh. Siyempre, magbabackground checking eklat-eklat yan. Malalaman, putik, terorista ako, tatakas na ako. Tumakas na, di nagkaroon pa tayo ng paikot-ikot na terorista ngayon dito sa Pilipinas kung di ba naman mga tanga to mga to.
Di ba, sabi nga ni Bray, kapag terorista sa atin, kapag ka hindi, bibigyan nila ng visa. Ay, nako, Diyos ko po. Kaya nga sabi ko talaga, meron pa kayong tinanggal sila dahil threat sila to national. Alam niyo kung sinong threat to national security? Si Bongbong Marcos. Siya mismo ang threat to national security. Walang iba kundi si BBM. Siya ang threat to national security. Bakit? Tingnan mo itong mga desisyon niya. 9 EDCA sites. Pinapasok yung mga nuclear weapon ng mga kanu sa Pilipinas. Enough para makita may submarine na ng Russia paikot-ikot dito. O tapos eto naman mga Afghani refugee dinala dito sa atin. Bupuls talaga. Sabi nga ni Diego Latigo, dapat sa Alcatraz. Dapat talaga. Ganun din naman eh. Tinan mo kung lahat itong 300 na to, mabibigyan din naman nila ng dokumento, bakit hindi na lang nila dinala sa kanila, doon pinroseso, tapos pinakawalan? Bakit kailangan pang dumaan dito? Bakit hindi sa Singapore? Ba't hindi sa Australia? Ba't hindi sa Japan? Ba't hindi sa Vietnam? Sa Malaysia? Sa Taiwan? Di ba pinagtatanggol nila Taiwan? Inaaway nila yung China dahil pinoprotektahan nila yung Taiwan. O bakit hindi nila dinala sa Taiwan? Bakit dito sa Pilipinas? Alam niyo kung ba't dito sa Pilipinas dinala? Kasi mas tanga yung presidente dito eh. Mas gunggong eh. Kaya mas madali nilang mabola. Dahil engot, walang pakialam sa Pilipinas eh. Walang pakialam sa bayang Pilipinas. Walang pakialam sa Pilipino. Walang pakialam kung anong gawin nitong mga hayop na to. Dahil sila naman, pagka hindi naman na presidente mga yun, magsisialis naman sa Pilipinas yung mga buwisit na yan eh. O hindi ba? O so kawawa na naman tayong mga Pilipino. Oh, Diyos ko po. O eto, pakinggan ninyo itong balitan to, 3. Sinungaling, alam mo, nagtataka ako, dapat itong mismong mga media na to, dapat kinukrucify nila si Bongbong dito eh. Dininay na nila to eh. Dininay na to nung nakaraan taon eh. Sinabi ni Bongbong, di totoo yan. Walang ganyang usapan, hindi totoo yan. Tapos biglang nagkaroon ng ganyan. Ginagawa talaga tayong basurahan nitong putang inang na to eh, nitong BBM na to eh. O pakinggan nyo to. Tapos malay nyo, dito na kayo makahanap ng forever. Uy, ang popogi ang popogi ng mga Afghanistan, paliguan mo lang. Oo, ang popogi ng mga yan, paliguan mo lang. Mga, hindi, alam mo ito, hindi naman sa nagmamadamot tayo. Kasi syempre, baka dumating din tayo sa punto na yan na kailangan din nating tumakbo sa ibang bansa para mag-seek ng asylum or ng para mailigtas natin yung mga sarili natin, mga pamilya natin. Sana wag tayong dumating sa ganitong punto. Pero tingnan mo naman, sinira ng Amerika yan eh. Yung Afghanistan na yan, sila sumira dyan tapos aabalahin nila tayo. Unang-una sa lahat, hindi naman tayo kontinente ng Amerika. Ba't di nila dinala yan sa Guam? O kaya sa Hawaii? Bakit kailangan nilang dalhin yan dito sa Pilipinas, hindi ba? Kasi nga bupuls. Bupuls yung mga nandirito. Sabi ni Kels Raquel, mabaho po mga yan. Putang ina, kahit na mabango tong mga to, hindi dapat dito to. Oo, Diyos ko po. Pero sabi nga ni Garski, baka umalis din niya ng Pilipinas kasi ang mahal ng kamatis dito. At saka ng sili, ang hilig pa naman sa kamatis ng mga yan, tsaka sili. O magdakit nyo, magkano kamatis? 31, hindi na. Putang ina, balik na lang kami sa Afghanistan. At least doon, mamamatay ka sa bomba. Dito, mamamatay ka sa konsumisyon kay Bongbong eh. Lampucha ka, Bongbong Marcos, di mo nga mapakain yung mga taga-Pilipinas. Sa mahal ng presyo ng bilihin dito, hindi mo nga kami maayos yung problema mo. Nagdagdag ka pa 300 na problema. Ano yan, bibigyan nyo na ng akap, ng tupad, ng AX, ng 4-piece? Oh, sige. Oh, maging masaya kayo. Happy New Year. Pakinggan nyo tong balita na to. May regalo si Bongbong sa inyo, 300 Afghan. Oh, yung mga walang boyfriend dyan na mga Pinay, ito na yung AFAM na pinapangarap nyo. Amoy kambing lang daw to.
O may kambing lang, pero kudkurin nyo yung kilikili ng mga to, pwede na daw yan. Sabi ni Defenders of the Sun, sagot daw natin yan. Patay tayo dyan. Wala na tayong makain dito. Mapakainin pa natin itong mga hinayupak na to. Hindi naman mga war victims mga yan. Mga agent ng ONAX yan. Kaya di pwedeng bumalik kasi madededo yung mga yan doon. Ayun na nga. Mga conspiracy theory ni Bright Naria. Di nga magawa ng 1 million na pabahay, magdadagdag pa ng putang ina. Hindi ko nga maintindihan eh. Tuwan-tuwa pa yung mga loyalista nga rito eh. Oo, putang ina. Dapat isang loyalista kumuha ng isang Afghan refugee. Si Mike Abbey, bigyan nyo 5. Ang laki ng binabayad nyo dyan. Sige, pakinggan nyo to. Congratulations, Philippines. Putang ina, araw-araw na may nananalo sa loto. Meron pa tayong 300 na dagdag na mga palamunin dito sa Pilipinas. O baka sino gusto mag-alaga sa inyo ng isang Afghan, kumontak na kayo kumontak na kayo sa gobyerno para makakuha kayo ng isang Afghan refugee. Sige, pasok. Dumating na sa Pilipinas ang nasa 300 Afghan para dito hintayin ang pagproseso ng kanilang US visa. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, mananatili ng hindi hihigit sa 59 na araw sa Pilipinas. Tangina nyo, manluloko. Mga ulol, hindi daw lalagpas ng 59 days. Tangina nyo. Sino pa naniniwala sa inyo? Lahat ng pinangako nyo, palpak. Nangako kayo, unity, palpak. 20 pesos na bigas, palpak. Utang ina niyan, lahat palpak. Pucha, tapos 59 days na nandito mga yan, hindi lalagpas. Ulul. Puta, pagpunta nyo ng Mega Mall, kita nyo yung mga namamalimos, nakaturban na. Sabi ni John, mga tigang pa naman yan. Putang ina, dito na sila mamamatay sa Pilipinas. Pag dito sila ng rape, putang ina, dito na sila mamamatay. Puta, matatapang mga babae rito eh. Sabi ni Garski, yung driver nga ng alitagtag na wala eh. Oo, puta, isang piraso lang yun. Ito pa kaya 300? May makasingit lang dito na 10 terorista yung nakatakas dito sa Pilipinas eh. Tapos nagbuo ng bomba yan. Ay putang ina. Martial law, pusta tayo. Ang mga Afghan sa isang pasilidad. Doon sila maghihintay hanggang ma-issuehan sila ng US Special Immigrant Visa. Bahagi ito ng isang kasunduan ng Pilipinas at Amerika. Putang ina, nakipagkasundo tayo. Nakipagkasundo tayo ni hindi nyo man dinaan sa amin. Hindi nyo man dinaan yata sa Kongreso tsaka sa Senado. Sa Kongreso lulusot yan. Alam nyo, mga aso yun nandun eh. Hindi naman lahat ha. Pero may mga aso dun eh. Inang buhay talaga to. Asan na yung Makabayan Black? Ina nyo, hindi kayo ubra dito. Makabayan Black, mga terorista talaga to. Kayo nagte-terroristahan lang kayo eh. Pero ito, mga terorista talaga yung iba rito. Ang mga nasabing Afghan ay mga dating nagtrabaho para sa US government at mga eligible na para magkaroon ng naturang visa noon pang 2021. Utangin na nyo, ba't noon pa palang 2021, dinala nyo pa rito yan? Di sana inuwi nyo na yan doon sa inyo o kaya dinala nyo sa India. Tama yung sinasabi nila dito eh, ni Empoy the Explorer eh. Hindi naman kumakain ng kanin yan. Ang kinakain yan yung mga nan, yung mga tinapay. Kaya nasa India marami nun eh. Yung mga tinatinapay sinasawsaw sa kung ano-anong sarsa. Tangin na dapat doon nyo ito dinala, hindi dito sa Pilipinas. Ay, nako, Diyos ko po, putang inang nangyari sa bayan natin Pilipinas, bulok na talaga. Hindi na tayo mapakain, nagdamay pa. Galit na galit sa Pogo, sabi nga ni Garci, galit na galit kayo sa Pogo tsaka sa mga Chinese. Putang ina, yung pinapasok ni Bongbong dito, mga terorista. Di ba? Di ba galit na galit kayo sa China?
Putang ina, ito na nakakatawa. Galit na galit sila sa South China Sea. Pinapasok daw tayo ng China. Gago, ang pumasok sa atin, Afghanistan, 300 yan. Madadagdagan pa yan. Putang ina, hindi naman pala unity ang binubuo nila, United Nation eh. United Nations pala, putang ina niya, magbubuo yata sila ng lahat yata ng nationality, dadalhin din sa Pilipinas yan. Bulbul talaga eh, no? Tiniyak naman ng isang US State Department official na hindi nito maapektuhan ang visa operations ng US Embassy dito sa bansa. Takin mo ito nakakatawa, putang ina, itong pinakamasakit sa lahat eh, mga bossing. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Kapag tayo nag-process ng visa, madalas sa madalas, declined. Oo, madalas sa madalas, declined. Denied. Tapos putang ina, sampal sa mukha natin, no? Ito mga to, pinasok dito, pinakain na natin, pinatulog na natin dito sa atin. Puta sila, mga citizen ng Amerika. Samantalang tayo, yung ibang mga Pilipina, kailangan pa mag-asawa ng matandang Amerikanong mabuhok ang bayag. Nakuyukot-kulubot na. Parang binabad sa sukang Iloko. Para lang magkaroon ng visa. Kung pagkahirap-hirap nangaabutin, makakuha lang ng visa. Pucha, si Erwin Tulfo nga nandaya pa eh. Nagpalit pa ng pangalan, makakuha lang ng visa. O, tayo mga Pilipino, being their little brown brothers, hirap na hirap tayong kumuha ng visa. Tapos puta, itong mga visit na to, pumunta dito, palalamunin natin, pucha, makakapunta pa sa Amerika, US citizen. Kagaguhan eh. Sige, paano pa? Ano pa? Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala sa seguridad ang ilang mambabatas kaugnay sa kasunduan. Pero pagtitiyak ng mga opisyal ng Pilipinas, hindi banta sa seguridad at Okay nang inan yan. Paano hindi naging banta sa Pilipinas yan? Sa bansa nga nila, naging bantayang mga yan eh. Bobo. Hindi, sigurado daw, sure ball, hindi daw ito banta sa seguridad ng Pilipinas. 300 na galing sa gera, may mga warsyak, 300, hindi banta. Putang ina, yung mga barko ng China doon, palutang-lutang na South China Sea, maka-arte kayo na, iniinan na tayo, ang soberanya natin. Kinukuha na ng mga incheck. Ang Pogo, ang ganito, si Alice Guo, double agent. Si Alice Guo, double agent, walang pagkakakilanlan. Tapos puta, may tumatakbong senador. Oh, nandugas ng pangalan, nandugas ng citizenship. Noong neto lang 2022, 2021 lang nag-denounce ng kanyang US citizenship. Tapos puta si Alice Guo ang double agent, yung si Tulfo hindi. Anak ng tinapay. Hindi, may mga warsyak tong mga to. Mantakin mo for how many years? For like more than 10 years. War-stricken itong lugar na to. Nakatira tong mga tao na to sa kuweba. Patangina niyan. Hindi mo dinala sa Vietnam to. Maraming mga kuweba dun. Napakatanga talaga, no? So, hindi daw threat to national security yung mga galing sa gera na nandito, 300 sila. Versus doon sa mga doon sa mga pogo. Sa mga pogo na mga nagtatrabaho dito na ang binibiktima mga Chinese din naman. Sabihin na naman, pogo ano na naman tayo. Sabihin, kaya nga sabi ni Barbers, di ba? Bakit hindi kayo mag-content? Mahal nyo pala Pilipinas eh.
Ba't di kayo mag-content sa South China Sea? Gago, wala nang problema sa South China Sea. Kayo lang naman gumagawa ng problema ron. Ang problema ito, tayo na nandun kayo sa South China Sea nakatingin, 300 na Afghanistan. Nandito na sa Pilipinas. Tayo na buti ko sa mga bahay nyo ano yan, patitirahin mga yan. Ligtasan ang mga dumating na Afghan. Ang galing, palakpakan. Oh, so sino pang maniniwala sa mga ulupong na yan? 'Di ba? Paano ka maniniwala sa mga ulupong na yan? Na wala daw threat sa security natin yan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan.